Sir JM, Attorney Ed, any thoughts sa Tyson Fury versus Francis Ngannou? Ayan, palapit-lapit na rin. It's a joke. Okay? It's a joke. Ngannou, okay, UFC superstar, pero nakita niyo naman yung film no? Kahit na si Mike Tyson na nagtuturo sa kanya, Diyos ko, pilit nilang ibinebenta. Pilit nilang ibinebenta na, alam mo, si Tyson ang trainer ko, pero nakita mo naman, hindi pumapasok sa kokote niya yung tinuturo ni Tyson At saka pangalawa, alam mo, yung turo ni Tyson, no offense big guy ito Hindi naman ito maliit na katulad ni Tyson ang tinuturo niyang style na parang magwiwive style niya. Nakita mo, yun ang style ni Tyson, maliit ako. Ang laki ni Francis Ngannou teach him to fight like a Lennox Lewis or like a big guy. Like a big guy. Hindi yung siya magkukubkubado, pipilitin mag-weave, parang bibib. Yari ka sa uppercut ni Tyson Fury. They're trying to sell this fight desperately. In fact, as extra attraction, para lang magkaroon ng interest sa labang ito, inanunsyo na ni Tyson Fury that he already signed a unification bout with Alexander Usyk for the undisputed heavyweight title either in December or January. Na-insulto pa nga si Ngannou Sinabi, teka muna, December? Para namang sandali lang yung laban natin at makakalaban ka agad sa December. Teka muna, makakalaban pa ako. Pero ganun ka dinidisrespeto ni Fury itong si Ngannou. Talagang, ito si Ngannou, palagay ko, after a few rounds, higa na. Wala heavyweight ito Unless talaga namang tulugan ni Fury ang training and everything, pero all things equal, wala. It's a joke. This fight is a joke. Although hindi naman at stake yung titulo ni Tyson Fury, but as expected, ang WBC nakikisawsaw, nag-create ng special belt, para lang makasama sila sa mga press release. Pero this fight really, mga kaibigan, it is a fight that only the Joker can promote because it's a joke. It's a joke. Honestly, sa nagtanong nito kay Paul Jan Andaya, I agree with Attorney Eddie. I mean, how many times do we have to see this? An MMA fighter getting his ass kicked by an elite boxer kasi nagpunta sila sa boxing. Guys, pareho silang fighter, pero mixed martial arts is a totally different sport. Yes. Diba? Ngayon, kung dadalhin ni Ngannou si Tyson Fury sa cage, sa MMA, of course, hindi rin naman mananalo si Fury. Ito lang yan, guys. Maraming beses ko ito sinabi. Para kung sinabi, pagka nag-basketball, si Michael Jordan at Tiger Woods, anak ng, alam nga namang, kasi parehong GOAT yun. Diba? Paano naman nanalo si Tiger Woods? Si Jordan, mahilig din mag-golf Diba? Alangang sabihin naman natin, kapag si Jordan yung nag-crossover, diba, may chance siya dito kay Tiger Woods. Hindi po, it doesn't happen Tsaka alam mo, correct. Tama may sinasabi ni Attorney. Again, sakit sa Pera. Yan po ang dahilan dyan. Because Ngannou, yung kanyang kikitain dito, sobra pa sa buong kinita niya as a mixed martial arts fighter. Yung pong kanyang kikitain dito, bawi na yung lahat ng laban niya as an MMA dito sa kikitain niya. So again, you can see the money angle, yung sinasabi namin ni JM na sobra po ang pera dito sa boxing na yung mga undeserving naambunan ng malaking paycheck. But that's the reality of boxing lately. Ganyan na nangyari. Parang sarsuela na lamang, medyo nakakahiya. Ang saving grace lang dito, pumirma na nga daw po si Tyson Fury para labanan si Usyk. Yan sa Saudi Arabia, kung daw nagkakamali. Pirmado na raw po yun. Kasi Attorney, ang selling point nila dito, lakas ng power ni ni Ngannou, ang lakas nga ng manapak. Malakas nga manapak, marunong ba mag-boxing? Hindi na marunong mag-boxing. Yun nga. Hindi lang ba sabi ni Tyson Para si Tyson disappointed din Pinapanood niya
Oo, tsaka sabi ko, bakit parang itinuturo mong style na pangmaliit na boksingero. Parang para di sa ba? kanya. Oo, malaking boksingero ito eh. Si Ngannou, malaki ito eh. So, he has to be taught like a big guy. At ang lalabanan mo, ang laki. Ang laki ng Tyson Fury, So, I don't know, but it makes for a good show. For how long it will last, palagay ko si Fury magdidikta. Pag sinabi ni Fury, okay, curtains down na, parang, parang Mayweather McGregor, di ba? Binuhat lang. Binitbit lang ni Floyd Mayweather, si McGregor. At the end of the fight, sinasabi ni McGregor, wow, tingnan nyo naman, nakaabot ako na ilang rounds. Ang sagot ni Mayweather, engot ka, hindi nga ako nag-training sa'yo. Mayweather, I did not even train for you, sabi ni Floyd Mayweather kay Conor McGregor, nilaro lang, binitbit lang para magmukhang ngay sulit naman yung ibinayad ng mga tao. But Mayweather could have ended that fight anytime he wanted. Ganyan din ang mangyayari doon kay Tyson Fury. Anytime he wants to pull the curtains down, sasabi lang siya, sayonara, that's it. Tsaka, attorney, not to mention, okay, sinabi ko kanina, malakas ka nga manapak, hindi ka naman marunong mag-boxing. Okay, not to mention, ito yung Ngannou na to, hinakap. Yung sobrang suspect ng gas tank na nito. Oo. Correct. Kasi ako po, babad ako sa MMA, babad ako sa mixed martial arts. Okay, I watch both sports. Enough for me to understand na talagang hindi naman dapat kino-crossover itong mga ito. Tingnan yung fundamentals nung Ngannou, nung nasa UFC siya, di ba? May mga pa-windmill pa na suntok eh. Diyos ko, patay siya doon. Gawin niya yun. Diyos ko. Ay, nako. Diyos ko. Tapos, kantin na yung London Bridge is falling down. May pa-windmill ka. Itong Tyson Fury, tumanggap ng suntok. Okay. Of course, hindi rin naman fundamentally sound yung Wilder. Pero at least yun, boxer yun, di ba? Oo. Tapos, meron ka pang problema sa baga. Wala. Mahirap ito. Wala. Although, sabi ko nga, intriguing, bebenta, yun naman ang habol ng mga promoter, di ba? But at the end of the day, treat it the way you want to see it na lang. Huwag ka na mag-create ng expectation sa labang ito. Okay. Huwag nyo nang taasan na expectations ninyo, mga kaibigan. And don't get us wrong, Ako, papanoorin ko to for the heck of it because I know it's going to be so funny. Yeah. I know it's going to be a circus sideshow. I know it's going to be that. And I'm going to watch this, for the funny side of it, for the comedy side of things. Not because I think it's going to be competitive. No? Correct, my God. Okay, ganun na yung gas tank mo, ganun na yung boxing fundamentals mo, wala kang, actually, di ka fundamentals. Nung kumuha ka naman ng legendary trainer, mali naman yung itinuro sa'yo. Mali tinuturo eh. Hindi na napansin ng marami Hindi na po kami, mga expert po. We are citing expert opinions. Hindi po basta kami lang. Marami po nagsabi, tingnan mo na, bakit ganito tinuturo dito? Tinuturo mong mag-bob and weave. Maging Mike Tyson, yun? Oo, Tyson, at tinuturo ni Tyson, style, dapat niya si Lennox Lewis na nagturo ganito. Fight like a tall guy. Hindi yun, Diyos ko naman. Ang laki mo Bakit, Diyos ko. Kumbaga, ikaw parang si Wembanyama ng San Antonio Spurs, ay ang tinuturo sa iyo yung fundamentals ni Muggsy Bogues. Paano ka naman matututo niyan? Ang tinuturo sa yung style pang Muggsy Bogues. Ikaw ay si Wembanyama. Dapat yung mga Hakeem Olajuwon ang kunin mo na trainer mo. Ba't nakinuha mo si Muggsy Bogues? Patay tayo dyan. Oo, siyempre, Tyson. Alam mo na, pag si Tyson, may impress. Bob and weave ka, magde-Dempsey roll ka, going in. Ang laki-laki mo, nakalawit yung ulo mo. Patay ka sa uppercut ni Fury. Gawin mo lang, patay ka sa uppercut. Actually, attorney mas magmumukha siyang king ko sa laban na to kung gagawin niya talaga yun. Yun ang tingin ko dito. Gawin niya yung tinuro ni Tyson, sigurado tayo comedy yan. Oo. Sigurado tayo comedy. Parang hindi ko alam, ano ba ito? Pinagtitripan ba ni Tyson ito? Kasi here's a big guy and you're teaching him to fight like Joe Frazier. I don't know. Yung po, mga eksperto po nagsasabi niyan, hindi kami Oo. And again,
mind you guys, against, after everything that's been said, against someone who is a heavyweight na talagang very technically sound. Oo. Diba? Talagang the culmination of everything that is Francis Ngannou, his technique, his training, his fundamentals, Diyos ko po. Diyos ko po. Well, malaki kikitain niya. Oh, Doon na lang. I mean, look guys, I have no doubt that he's going to get embarrassed in this fight. Sabi kanina, meron ba daw lucky punch? 'Di ba? Alam mo, I think pwedeng matalo dito si Tyson Fury kapag siya ay nagpakasira ulo na ibaba niya, sige na, sapakin mo na ako. Yung ganon. Oo, yun, yung mga ganon. Tama ka. But then again, si Fury kahit tumanggap na suntok, di ba? Parang nga siyang si Undertaker nung laban nila ni... Tsaka, meron pa bang lalakas sa suntok ni Deontay Wilder? Oo. Na sila niya? Do you honestly believe Ngannou can punch that hard? Oh. Tsaka di ba sabi niya nga, di ba? I forgot which interview this was. Sa sobrang lakas daw sumuntok ni Wilder, nung sinubukan niya mag-cover at tumama glove sa gloves, namagado yung kamay. Nag-concussion nga daw siya, di ba? Oo. Nagkabukol-bukol daw, pati likod na ulo niya. Ano yun? Parang tubagos yung suntok. Pati likod na ulo niya, may bukol daw. Tapos ilalagay mo si Ngannou doon na hindi naman boxingero. Ewan ko. I mean, mahirap. this is We have to be going real, mga kaibigan. Yeah. We have to be real. This is not going to end well for Francis Ngannou, guys. Sa totoo lang. Watch it. Huwag kayong mag-expect. Enjoy it. You know what I say? Enjoy it for the comedy. For the comedy side of it, for the fun part of it. But if you're looking for a competitive fight, agree. Wag na kayo. Reserve your money, reserve your expectations dun sa Usyk na sinasabi nila baka December. Wala pa. Di pa set in stone po yung data. Wala pa. Hindi pa. But pero pumirma na. Yun ang maganda. Pirmado na po ang kontrata. Oo. So, there we go.